Magandang hapon po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapiyastahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang tema po natin sa araw na ito ay ang tamang pagtanda sa pagpapakita ng Panginoon. Isama po natin sa ating banal na pagdiriwang ang mga pa-intensyon sa araw na ito. Pasasalamat ni Ophie de Leon. Pasasalamat ni Nata Contreras at pamilya. Pasasalamat ni Evelyn Adi at pamilya. Pasasalamat ni Cristina Dolor at pamilya. Pasasalamat ng Diaz at Alcaraz family at pasasalamat ng Abo family. Para sa natatanging intensyon ni Francesca Filoso at para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Clay Ann Alcaraz, para sa kagalingan at kaligtasan ni Dennis Kahano at Teresita Antigua, para sa kapayapaan ng Panginoon ni Jonathan Angelo Moreno, Jenny Boy at Francisco, Eugenia Castillo, Marcelina Tabilo, Rogelio Tabilo, Angelo Isip, Ernesto Isip Sr., Soylo Isip, at Larlene Ilacueva. Ang mamumuno po ng ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Haris Enrico Garcia. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong nagpakita sa atin ng kadakilaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumaiyo pong lahat. At sa rin. Nagsasaya tayo sa pagpapakita ng Panginoong Hesus at sa kanyang pagpapamalas ng kadakilaan ng Diyos.
Pagsisihan natin ang ating mga maling pagtanggap sa pagpapakita niya sa atin. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa iyong pagpapakita sa aming araw-araw na buhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa biyayang dala ng iyong pagpapakita sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal na siyang tamang pagtanggap sa iyong pagpapakita sa amin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinagnubayan ng talang maliwanag. Kami, mga sumasamba ng may pananampalataya, loobin mong maitatuyot hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay isang pagdiriwang ng liwanag. Ipinahahayag ni Propeta Isaías na sa pagpapakita ng Panginoon ay mapupuspos ng liwanag ang buhay ng mga tao, lalo na ang mga nasasadlak sa dilim. Mapawisa na ang lambong na bumabalot sa ating buhay ng liwanag ni Kristo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kalinginan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay nililiwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kalinginan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari na lapit ng pusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman iyong karagatan, iyong matatawa, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba naman, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Tugunan ang ating pong itutugon. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y tahanin. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Tugon po. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak na palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Tugon po. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa itong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob. Ihahain din sa kanya pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Tugon po. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa
maligtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Tugon po. O maglilingkod sa iyo, ikaw ng masasanib ng mundo. Sa ikalawang pagbasa, ang liham na ito ay nagpapahayag ng kadakilaan ng simbahan, ang bagong bayan ng Diyos, ang esposa ng Kordero ng Diyos. Ang simbahan ay ang kabuuan ng mga Hudyo at mga Sintil na sumasampalataya kay Kristo. Sa kanila ibinubunyag ng Diyos ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan para sa sandaigdigin. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman na balitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala na sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapanabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay mga bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin ang mabuting balita ng Panginoon. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Hari Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, kaya't naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita ito ni Haring Herodes ay nagligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba sa Israel
at itinalong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na pamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatik ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakan niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, pumayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Dahil na lamang ang lalaki ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanya at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Minamahal kong bayan ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Magsupo po ang lahat at makinig sa pagdidinig. Tuwing Pasko, usong-uso ang pagpapalitan ng regalo. Nung hindi pa po pandemya, sa mga eskwelahan, sa mga hanapbuhay, sa trabaho, sa bawat barangay, sa komunidad na kinabibilangan natin, usong-uso ang exchange gift o ang pagpapalitan ng mga kaloob, pagpapalitan ng mga regalo. Ang iba, ang tawag ay monito, monita. Yung iba naman, Kris Kringle. Meron sila minsan na ginagawang something soft, puro malalambot. Something sweet, puro matatamis. Something big, puro malalambot. Minsan naman, merong mga wish list. Kunyari, may nakulot ka, kukuha ka ng 3 na gusto niyang matanggap sa Pasko. Pagkatapos, susulat mo doon, una, iPhone 12. Pangalawa, kotse. Yung laruan lang. Pangatlo, damit. Kunyari, ganyan yung mga, maalin man doon, ang available, yun yung kanyang bibili para ibigay doon sa kanyang re-regaluhan o yung kanyang nabunot. Usong-uso ang exchange gift. Kung hahamuin natin ang kwento ng Epifania, ito'y una na natagpuan natin at naisalarawan na ang 3 mago ay dumalaw sa batang si Jesus sa samsakan. Daladala ng mga hari ito o ng mga mago o pantas na ito ang iba't ibang kaloob na ang bawat kaloob ay may kahalagahan, may pinatutungkulan at may malaking kaugnayan sa kung papaano nila isinasabuhay ang pananampalataya nila at sa kung papaano nila binibigyan ng diwa ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang paghahandugan. Ganyan naman tayo, kapag tayo nagre-regalo, hanggat maaari, inaalam na mo natin. Bakit? Sapagkat ang diwa ng pagkakaloob ay magbigay ng katuwaan, magbigay ng kasiyahan. Hindi ka magre-regalo para sumama ng loob, yung tao pagbibigyan mo. Kaya nga, kapag ikay nagbibigay, binibigay mo na, pinipili mo na ang pinaka-the best para sa isang taong pagkakalooban. Kaya nga, ang 3 pantas na ito
ang tatlong kaloob. At ito'y inialay nila sa batang sanggol. Ngayong Epifanya o ang pagpapakilala ng Diyos sa sanlibutan, and sometimes we call it three kings, tatlong hari, ay may tatlong bagay din na nais ipaalala sa ating lahat ng mga Katoliko. Una, ang selebrasyon ngayon ay ang pagbubunyag at pagpapakilala ng Diyos sa sangkalupaan. Magalak tayo, magsaya tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos na dati hindi natin nakikita, na dati hinuhulaan at pinifigure out sa isip kung ano ang itsura, nagkatawang tao na sa pamamagitan ng batang na yan, na dinala ni Maria ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. At ang salita at ang Diyos ay nagkatawang tao, tumira at nakipamuhay sa gitna natin. Mapalad tayo sapagkat ang Diyos na kinikilala nating Panginoon, tagapagligtas at manunubos, ay hindi lang po basta-basta sabi-sabi. Wika-wika, pulong-pulong, kung hindi siya'y Diyos na totoo at siya rin ay taong totoo. Kung kaya't nagkaroon tayo ng kaloob na biyaya ng pananampalataya. Actually, hindi lang ang tatlong hari ito o ang mga pantas na ito ang may regalo sa sanggol, sapagkat inialay din at inihandog sa kanyang pagpapakilala ng sarili, ang kanyang mismong sarili para sa lahat. Si Jesus sa anyo ng batang sanggol ay ang unang 6 kaloob ng Diyos sa tao. Nakita mo ngayon, kapag nakikita natin ang imahe at larawan ng Diyos ni Yesu Cristo, buhat sa kanyang pagiging bata, sanggol, at sa kanyang pagkapako, pagpasan ng krus, pagkamatay sa krus, hanggang sa kanyang pagkabuhay, hanggang sa kanyang pagiging hari, nakakakuha tayo ng lakas. Nakita mo yung mga nag-iibang bansa. Malayo sila sa kanilang pamilya. At sa kanilang paglayo sa pamilya, nalulungkot sila. Pero, anong tangang-tangan nila? Litrato. Nagpapalakas sa kanila. Nagpapanumbalik ng sigla kapag sila'y naho-homesick. Buti na lang may siyensya. Uso na ngayon ang FaceTime. Uso na ngayon ang video call. Kahit malayo, nagagawan na. Napakapalad din natin lahat sapagkat nakita natin ang imahe ng Diyos. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. At ngayon, meron din tayong means para mag-FaceTime, para mag-video call sa Diyos. Yan ay sa pamamagitan ng ating panalangin. Pabad nga tayo makipag-usap sa kung kanino man. Tawag, video call, FaceTime, ang Diyos din. Paglaanan natin ng oras at panahon. Pagkilala. Pangalawa, pangay-taglay ng tatlong pantas na ito ang iba't ibang kaloob. Ginto, mira, kamanyang. Mga simbolikong handog na may malaking kinalaman sa sasapiting buhay ng batang yan na may malaki ring kapakinabangan sa pagninilay ng bawat isang Katoliko. Sapagkat si Jesus na Diyos ay naging tao na kung anong nararamdaman natin mga tao ay naramdaman din at naging kabahagi ang Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan nito, lalo tayong pinagmalasakitan ng Diyos. Lalo tayong naiintindihan ng Diyos. Lalo tayo niyang minahal. Bakit? Sapagkat pinamaba niya yung anak niya para maranasan din ng anak niya ang nararanasan natin. May kaibahan nga lang dahil Diyos siya. Walang mali sa kanya.
perfect, ganap. Lamang nga lang, ang punto ng pagmamahal ng Diyos ay pag-unawa sa kahinaan ng tao. Kaya nga nung bumaba si Jesus sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay, ulit pagkabuhay, ang dahilan nito, mailigtas ang tao. Kaya nga kapag nag-aalay, ang pinakamagandang alay ay ang sariling buhay. Kaya nga si Jesus sa anyo ng mga kaloob ng mga pantas na ito, sa kanya lahat kasi lahat yan. Ang lahat ng meron tayo ngayon sa Diyos lahat yan, hindi mo lang pagmamayari. Nagkataon lang na karapat-dapat at pinagkatiwalaan tayo ng Diyos kung kaya't meron tayo ngayon. Pera man yan, material man yan, talino man yan, lakas man yan, galing man yan, kasanayan man yan, o kung anong bagay na meron ka na nagbe-benepisyo ka, bigay yan ng Diyos. Dito. Pangalawa, mira, mapait, kapaitan, kapighatian, kasawian, pagkakadapa. Kaya naman ang buhay natin. Even si Jesus, ibinako sa krus, namatay ng kaliya-liya sa krus. Pero para kanino yun? Sa atin din. Nangangahulugan na masaya man, malungkot man, ang Diyos kasama natin lagi sa buhay natin. Amen? Amen. Pangatlo, ansenso o insenso. Puso, panalangin. Ito yung ating daan para mapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Kaya nga, huwag makakalimot magdasal. Kahapon, nag-post po ako, ang sabi ko sa post, prayer is man's greatest power. Kung may kapangyarihan ng tao, yan ang kanyang panalangin. Alam niyo ba na ang Diyos din ay may kahinaan? Sabihin mo, ay Diyos yan eh, perfect ang Diyos. Bakit magkakaroon ng kahinaan? Ang kahinaan ng Diyos ay ang panalangin ng tao. Tayo. Ang kahinaan niya, yung pagdadasal natin. Kaya kapag nagdasal, tayo, lalo na kung ito'y galing sa kaibuturan ng dibdib, kahit masamang tao ka, oras na yun, nagsisi ka, humingi ka ng tawad, nagpasalamat ka, humiling ka ng taos sa puso mo, naghahangad ka ng pagbabago, hindi ka panghihindian ng Diyos. Hindi. Kaya nga, walang imposible. Sa kabila ng pandemya na kinaharap natin, sa kabila ng mga hirap na naranasan natin, sa kabila ng kung ano-anong bagay na binato sa atin ng nakaraang taon, hindi pa rin mapapatinag ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi pa rin po pwedeng patinag ang mga Pinoy. Lalo na ang mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Nakita mo naman, nagpandemya na, nagtaggutom na, nagtagirap na, ang gaganda at ang gagwapo ni Marie. Amen? Amen. Paniwalaan na yan. Wala nang ibang paniniwala magsasabi sa inyo. Amen? Amen? Nakita mo na, nagulo na ang lahat, sumabog na ang lahat ng sumabog, yumanig na ang dapat yumanig, bumagyo na ng bumagyo, pero nakita mo, malakas ka pa din. Amen? Amen. Wala ka pa rin COVID. Amen? Amen. Kaya nga, tandaan natin ito. May isang kanta, sabi na yun, ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana ay maghari. Ito ang maganda. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin. Kita nyo? Kaya nga, sabi ng iba, kung paparating pa lang ang Pasko, paano kaya ang Pasko natin ngayon? Kasi pandemic. Di ba nga? Alam mo, nakakatuwa po sa amin sa Maynila.
Ang aginaldohan, dati po, bigay-bigay namin, kaya 100, ganyan, 50. Tapos uso yung mga ampaw-ampaw, pinupula-pula na, para di makita kung 20 ang laman, 100. Ayan. Eh ngayon, dahil bawal, Gcash. Sosyal. Paymaya. Sosyal. Bank transfer. Sosyal. Kaya nga ang mga inaanak ngayon, ang inaabot sa mga ninong at ina ay yung kanilang number ng Gcash, number ng Paymaya, yung mga bank account na kanilang pagsesendan. High-tech na din. Pero sabi niya, kahit na anong mangyari, ang pag-ibig pa rin ang mag-ahari. Sapat nang si Jesus, ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Sabi nila sa ating bansa, tayo daw po ang may pinakamatagal na selebrasyon ng Pasko. Kasi ngayon daw po ang katapusan nito, 3 hari, last na. Buto na lang, wala nang pumupunta at mamamasko. Kasi last na pa naman. Pero yung mga hindi pa po nagbibigay dyan, joke lang. Tapos na ang Pasko. Pero magiging Pasko lagi kapag si Jesus ay kasama natin sa buhay natin. Lagi. Amen? Amen. Kaya nga po, ngayon ating pagkunita ng 3 hari o ng 3 pantas, 3 kings, the Epiphany of the Lord. Tandaan natin ang 3 bagay. Kilalanin lagi si Jesus sa buhay. Pag inikilala si Jesus, ibig sabihin, lahat ng gusto ng Diyos, gawin mo. Pangalawa, maghandog. Maghandog ng may malinis na puso. Maghandog na walang inaasahang kapalit. Maghandog ng walang putol at walang mali. At pangatlo, laging dumulog sa Diyos. Kung may ituturo ang mga pantas na ito sa kabila ng kanilang pagiging marunong, mataas ang estado sa lipunan, makapangyarihan, mayaman, pero minagaling nilang ibaba ang kanilang sarili. Minagaling nilang ibigay ang nararapat para sa Diyos. Ganun din nawa ko sana ang ating gawin. Ibigay sa Diyos ang para sa Kanya. Sapagkat di ka pa humihingi, kadalasan naibigay na ng Diyos. Tumayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Cristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatuwang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Virgen. Pinagpakasabi ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inibig. Nanaon sa kinaroonan ng mga yumaon. Namatay na araw ng kabuhay ng maguli. Umakyat sa langit. Narapok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pa rin ito as hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-ulit ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. inaasam natin magpakita sa atin ang Panginoon, puno ng pananabik na siya ay ating makatagpo at mabigyan ng ating mga handog, ang ating pong sasabihin, o ang mga nagpapakita sa pamamagitan ng Jesus, tingin mo ang aming panalangin. O amang nagpapakita sa pamamagitan ni Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang tulungan nila ang lahat na maipamalas ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang magandang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O amang nagpapakita sa pamamagitan ni Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang mga pantas na masuri na naghanap sa dakilang hari, siyang magdadala ng kaayusan sa ating bayan, at nang tuluyang makaahon sa hirap na dala
ng COVID-19 pandemic. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayan tumulong sa mga dinapuan ng sakit ng COVID-19 sa ating mga pagamutan upang gantimpalaan sila ng Diyos sa kanilang pagsisikap na makita ng mga nagkasakit ang buong may kapal sa kanilang paggaling o sa kanilang pagpanaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahanap sa Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa Pilipinas, sa pananaliwan ng pananampalatayang Kristiyanong dumating sa ating bayan, may 500 taon na ang nakalipas upang makatapon nila ang buong may kapal at mapaghandlugan siya ng kanilang mga piling regalo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakakatipon sa pagdiriwang nito ng dakilang kapistahan ng pagkapakita ng Panginoon, upang ating kilalanin si Jesus na ating Hari, Pari at Manunubos, na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, nagpakita sa pamamagitan ni Jesus, bigyan mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sarili na hindi. Ang malanging puno ng kalwalhatian, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang tulungan kaming tanggapin si Jesus na aming Hari at mabigyan siya ng ginto ng aming pagsupok, ng pamaniyang ng aming tagumpay na pananalangin at ng mahandugan siya ng mira ng aming pagpapakasakit at pagpapagong buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsuupo po ang lahat para sa pag-aamin. Manalangin kayo para pagbuto ng ating pagkain ay maging kanagudugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Ang matinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kumakain
sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sakayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, tugayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso. Ang tinataglay kung hindi ang inilalahad, hinihain at pinagsasaluang si Jesucristo kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na natin sa Pasalamatan natin Panginoon. ang Panginoong ating Diyos. Maraming siya ay pasalamat. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinuong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ay iyong ipinakikita sa kanya ang liwanag ng tumatanglaw sa katauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong tinggiliw, na siya ay hindi na naiba sa amin. Pinarapat mo sa pagkatao namin maghihiling ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamayo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit, nang papuli sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob nito, upang para sa aming maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng mga kando, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga lagay at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kanin, ito ang aking katawan, na inihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos sa makuna, ginawa kanya ang alis. Uli kanyang pinasalamatan, inubot ang alis sa kanyang mga ulat at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang alis ng aking dugo ng bago at walang magnapipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pagkalimut. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang pinagibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong nilarapat at mayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasayo-sayo sa katawan ni Kristo ay mabuklog sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco, ang Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph naming Obispo, at ang Tanang Kapalian.
Alalahanin ko rin ang aming mga kapatid na naligtan na may pag-asang sila'y muli magtutuhay. Dahil din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kaawaan mo at pagindakatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang kamalaman. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban o Panginoong kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa kasisiyan ng iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi nawa pong sumainyo. At Tayo po ay magbatian at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Sa
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalat ang lahat ng tinawag sa kanyang pinanalangin.
na Padre, Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at Manong ng Puso, na naglalakbay sa Kalbaryo, pasan-pasan mo ang krus sa pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan, na naging dahilan ng iyong dinosayon na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Sa bilang maamong Kordero, ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat, ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at lansan daigdigin. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mo, walang kapagilit, ay huhugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging malapad hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos. Diyan sa iyong langit na kaharian, Shalom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang iloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang muling pagbabasbas, nais ko pong pasalamatan ang aking mga kasamahan sa altar ng paglingkod. Ang ating pong leper commentator group, Sister Myla, Sister Jana, and Sister Sandy. Ang ating pong knights of the altar, kay Brother Bidron, Brother Yanni, and Brother Rafael. Ang ating pong Servant for Christ Youth Choir, palapakan natin po sila. Nais ko pong pasalamatan ang ating pong mga asheret, ang ating pong Mother Butler, kinanay sorry kay Ate Ted, at sa lahat po ng mga nandito. Nais ko pong pasalamatan ang mga kalalakihan ng Jerusalem at ang mga kababaihan ng Jerusalem. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming po salamat. At gawin din po, syempre, hindi ko po pwedeng makalimutan na pasalamatan ang pamilya ng mga taong tumutulong po sa atin sa pagpapatuloy ng ating po simbahan. Ano po? At ang ating po formation center. Ang butihing puso at kalooban ng mga pamilya, lalo na po ng aking ninong at ninang Mr. and Mrs. Oscar and Elisa Uy and family. Maraming salamat. Ang buong team kay Ate Christy, kay Amara, kay Uni, kay Jorel at kay Kim. Maraming salamat. Nais ko na pasalamatan kahit wala dito na sa ibang bansa sila Mr. and Mrs. Narciso and Josefina Katapang and family. Maraming salamat po mga ninang. At ganyan po kay Mr. William and Fe Arcilia and family. Maraming salamat. At sa lahat na po ng mga pamilya na tumutulong at nakikibahagi, ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo pong kabutihan. Lagi ko pong sinasabi, hindi man po namin maibalik ang bagay sa pabor na ibinigay niyo sa amin. Pero asahan ho ninyo ang aming pong pagdadasal, ang aming pong panalangin para po sa kapakanan po ninyo at ng bawat isa. Maraming salamat. Also, gusto ko na rin samantalahin ng pagkakataon. We are about to celebrate yung 500 years ng Christian faith sa ating bansa. Dinala rito yan ni Ferdinand Magellan way back 1521. And this year, 2021, we are about to celebrate 500 years
na ang simbahan sa ating bansang Pilipinas. At sa paghahanda po ng malalapit na pagdiriwang na ito, let us prepare also ourselves, yung ating mga sarili, no, sa kung ano ang panawagan ng inyong simbahan sa atin. Nawa kagaya ng mga naunang mga banal, mga tagapagtaguyod ng pananampalataya, let us stand, tayuan, tindigan natin ang ating pinaniniwalaan. Bigyan natin po ng uwang sa ating mga sarili at kanya-kanyang buhay na ipakitang tayong lahat ay Kristiyano. Tayong lahat ay ang ating binabandera ay ang Diyos sa ating isip, sa ating salita, at sa ating mga ginagawa. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan upang ipamahagi ang liwanag at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Alapakan natin ang anak ko ng Sino ang mahal ng bawat kanila sa nito na kanyang natutulong sa puso. Awitin natin ang pangwakas na awitin.